Magandang araw mga ka-DDS, mga kababayan ko, mga ka-chika babes. Isa na naman pong hot issues ang ating pag-uusapan tungkol po sa isang newscaster o isang news presenter na si Arnold Clavio sa kanyang pananahimik halos isang linggo na sa issue po ni Sara Balabagan. Pero kung di pa po kayo nag-subscribe, pindot na sa subscribe button upang maging updated po kayo sa aking mga latest video. Ito po. Unang-una, babasahin ko po sa inyo yung sinabi ni Jason sa... Alam niyo naman to si Jason sa masyadong controversial, di po ba? Bawat sabihin niya talagang binabasa natin, inaanamnam po natin. Kasi masyadong direct to the point talaga to si Jason. At isa rin po siyang broadcaster na katulad ni Arnold Clavio. Ang pagkakaiba nga lang, etong si Jason sa... mapagkakatiwalaan natin kung ano yung mga sinasabi niya, meron po talagang dating sa tao, meron pong bigat. Hindi katulad ni Arnold Clavio na talak ng talak, lagi nilang sinisiraan ng ating Pangulo. Ang ingay-ingay niya, pero ngayon halos isang linggo na, masyado siyang napakatahimik. Hindi niya malaman, siguro nangangatog na yung kanyang kaloob-looban dahil hindi po niya malaman kung paano po niya sasagutin yung mga akusasyon. Pero basahin po muna natin yung sinabi ni Mr. Sonsa. Ito yung panimula di ba? GMA, buong pusong naglilingkod sa Pilipino. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lang. O sige, dun muna tayo sa tatlo walang kinikilingan. Di ba ngayon nakikita natin ang tahimik nila, halos isang linggo nang nakaraan, simula nang pinasabog ni Sara Balabagan yung issue na si Arnold Clavio ang ama ng kanyang panganay, yung kanyang daughter. Nung kasi nangyari yon, si Sara, di edad, 17 years old, at si Arnold Clavio, 30 plus na siya nung nangyari yon. To make the story short, nag-abroad po si Sara bilang domestic helper, at sa kanyang murang edad po, ay nagtangka po yung kanyang amo na gahasain po siya, nanlaban siya, at sa panlalaban nyo na yun, napatay po niya yung kanyang amo. In short po, nakulong po siya, and then after 2 years, nakalaya po siya, 1996, kung atin pong natatandaan, talagang controversial po yan Ayun, malapit na po akong punta sa UK ng time na yun 1990s, kaya nasa Pilipinas pa po ako nangyari yon. Si Arnold Clavio pong nautusan ng network na mag-cover dun po sa buong pangyayari sa istorya ni Sara Balabagan. Simula ng kanyang pamamasukan dun sa abroad bilang katulong or bilang domestic helper, na-rape siya, nakapatay, nakulong. In short, napawalang sala po siya kasi po self-defense ang tawag dun pinagtanggol mo lang ang iyong sarili. To make the story short, she was only 17 years old nang siya ay nagdalang tao ng amang araw ay si Arnold Clavio. Ibig sabihin siya po ay minor de edad at si Arnold Clavio ng time na yun ay may asawa na, married man po siya. Siya po ay meron na po siyang pamilya. Napakarami pong issues dito. Ang unang-una, tinago niya ng napakatagal na panahon. Kasi syempre, natatakot siya mabunyag. Unang-una, kilala siyang newscaster, di ba? TV presenter pala. Pangalawa, siya ay may asawa, kaya immoral po ang kanyang naging relasyon o kung nagkaroon man sila ng relasyon ni Sara. Pangatlong issue, ito po yung mabigat. Kasi po si Sara Balabagan ay isang minor de edad, 17 lang po. Kasi sa atin ang 18 and below, yun po yung mga wala pa sa edad na, ano ba yung tawag doon? Wala ka pa sa sapat na gulang para makapag-decide ka, yung age of maturity na tinatawag. Saka yung issue ron, si Arnold Clavio, merong sinabi kay Sara Balabagan na kahit anong mangyari, huwag kang aamin, walang aminan. Ibig sabihin, natatakot siya, panindigan yung kanyang kalokohan na ginawa sa batang-batang si Sara nung time na yon, which is 17 years old pa lamang. At alam niya, malaki po yung pananagutan niya sa batas. Ang hindi lang pa kasi nako-confirm dito kung nangyari yon na kung yung time na nangyari yon, nag-conceive si Sara, kung siya ba ay na-inlove kay Clavio o hindi, or siya ba ay pinilit. Kasi pag pinilit yan, pwedeng kaso sa kanya rape Di po ba? Pag pinilit siya na against her will. Ano pa ba yung issue ron? Meron po tayong sinasabing yung bantay sa lakay na 'di ba sa mga Pilipino. Ay ano ba yan, bantay sa lakay? Kasi po nung time na 'yon,
Do siya ang nagko-cover kay Sarah, syempre, he has to stay with her for a longer time, hanggang matapos yung kanyang istorya, hanggang matapos yung kanilang binibuild up na mga istorya, pag tagni-tagniin, di po ba? Nung time na yun pala, ginagawa nila yun, may nangyayari na palang milagro between them. Niloko siguro, or siyempre batang-bata pa. Ano bang magagawa ng isang batang-bata? Normally, inosente, walang kalam-alam, at madaling mabola. Kaya nga, ang isang bata, minor de edad, pag wala pa sa hustong gulang na 18 years old. Kaya ganyan ang nangyari kay Sarah. Siya po ay na-manipulate. Binola-bola siguro. Di po natin alam kung what's been done before. Pero ang talagang maliwanag na maliwanag, kung ano po ang ingay nitong bugok na si Arnold Clavio sa paninira sa ating Pangulo. Siya pong pagkatahimik-tahimik niya ngayon. Pero ang kapal po ng mukha, nakikita po natin sa social media, pa-selfie-selfie, kung ano-anong ginagawa. Kunyari, relax na relax. Kunyari, hindi siya naapektuhan. Babasahin ko po yung sinabi ni Jason Sarito uli. GMA, buong pusong naglilingkod sa Pilipino, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lang. Punta tayo rin sa pangalawa. Walang pinoprotektahan. Alam niyo po, GMA, parang nahahawa na kayo sa ABS-CBN eh. Kung yung sinasabi niyong walang pinoprotektahan, bakit hindi kayo nagsasalita man lang tungkol sa issue ni Sara Balabagan and Arnold Clavio? Wala po kaming narinig. Masyado po kaming nabibingi sa sobrang katahimikan. Siyempre, of course, kay Arnold Clavio na rin. Yung sinasabi niyong serbisyong totoo lang, eto na nga po yun. Kung nagkasala yung TV presenter nyo, di ihayag nyo sa publiko, sabihin nyo yung buong katotohanan. Diba? You're trying to protect him. Marami siyang ginawang kasalanan. Unang-una, minor de edad dyan sa Sarah ng kung ano man yung ginawa niya. He abused her. Tapos, sa pagkakaalam ko nga, parang hindi niya ginampanan yung tungkulin niya bilang ama sa bata. Marami pong kasalanan si Arnold. Bakit kayo napakatahimik? Napakatahimik na nga ni Clavio ni Arnold eh. Tapos ang tahimik nyo rin. Ito pa yung karugtong na sabi ni Jason sa your news and TV program presenter being pinpointed by a victim of corrupt of a minor child abuse as definition Republic Act 7610. It's been 7 days and you choose to remain silent. Your chairman and other corporate officials are held in high esteem and revered men and women of laws, members of the bar and industry leader. Ayan nagpatutsyada na po yung ating masigasig na si Jason sa talagang kung di pa kayo tatablan sa sinabi niyan. Alam niyo po, naghihintay kami. GMA News, di ba? Wala kayong kinikilingan, wala kayong pinoprotektahan. Ano ba yung ginagawa nyo? Di ba yung pagiging quiet nyo, pagiging tahimik nyo? Parang pinoprotektahan nyo na rin. O sige, balik tayo kay tong bugoks kina Arnold Clavio. Alam mo Arnold, sa totoo lang, yung bunganga mo, hindi namin maisara, hindi mo maisara, pagtungkol kay Pangulo na. Pagtungkol sa paninira sa ating Pangulo, masyadong numero 1 yung bunganga mo. Pero ngayon, nasaan na yung iyong kagiting-giting na bunganga sa pagsasalita? Umurong yung iyong bahag, nabahag, kung ano man yung nababahag sa'yo. TV presenter. Alam mo, okay lang sana kung okay yung mga pinagsasabi mo sa ating Pangulo, hindi ka fake news. Makatotohanan yung sinasabi mo sa gobyerno natin. Medyo kahit papano mananahimik ako eh. Kahit papano, ano ba yung tawag doon? Magpepreno ako sa'yo eh. Pero ayan, mukhang binabalik na lahat yung pukol sa'yo ng langit sa iyong kagaguhan. Tapos sinabi mo kay Sarah nung araw, kahit anong mangyari, walang aamin. Kaya nga lang hindi mo hawak ang panahon, hindi mo hawak ang tao, at higit sa lahat, hindi mo hawak ang desisyon ng isang tao. Si Sarah nasa, obviously, gustong edad na, kasi that was happened when she was, during the 1996, nang na-release nga siya sa prison, nga pinagtanggulang niya ang kanyang sarili sa panggagahasa ng kanyang amo sa abroad. Ang hindi po namin talaga maiwasang sabihin sa nangyayari ngayon, dahil Clavio, Arnold, masyado kang napaka-critical sa ating Pangulo. Buti nga sa'yo, nakakarma ka na. Kala nyo kasi ang galing-galing nyo eh.
Huwag naman sana kayong sumunod sa yapak ng ABS-CBN. Doon nararamdaman namin na noon, nang naghihirang ABS-CBN, syempre nakikisimpatsa kayo sa ABS-CBN, sa nangyayaring bad faith sa kanila, hanggang naipasar na nga, hindi nabigyan ng prangkisa. Pero sana lubos-lubusin na ninyo yung ginawa nyong pagbabayad ng buwis sa gobyerno na tama. Lubos-lubusin na ninyo yung sinasabi nyong wala kayong kinikilingan, pinapanigan, or pinoprotektahan. At ikaw, Arnold, magsalita ka na. Ang nakakabisit lang kasi sa'yo, panay ang selfie mo, pinapakita mo sa madlang tao, sa mga Pilipino, na kunyari hindi ka naapektuhan. Alam mo, sino ba yung niloloko mo, Arnold? Hindi kami pinanganak kahapon. Ngayon, nasa na yung bunganga mo na masyadong mapamintas sa ating Pangulo. Ilabas mo. Ilabas mo yung iyong matatalim na salita sa ating Pangulo. Kung gaano ka katapang, kung paano mo sinisiraan ng Pangulong Duterte. Ngayon mo ilabas yung tapang mo kay Sara Balabagan. Saka nakakahiya ka, anak mo yan eh. Pinoprotektahan mo yung sariling malinis, walang bahid ng dumi ang iyong pagkatao dahil presenter ka. Well, mas hahangaan ka pa namin pag tinanggap mo ang iyong kasalanan. Mas kahanga-hanga pa yung ganong tao eh. Tapos ang yabang-yabang mo, pa-selfie-selfie ka pa sa social media, you're everywhere. Sagutin mo muna yung sinabi ni Sara Balabagan. Naniniwala talaga ako na walang lihim na hindi nabubulgar. Ayan, Clavio, nabulgar ang iyong baho, yung pinakatago-tagong baho. Pero alam mo, dapat isipin mo na meron kang anak. It's a blessing from God. Nagkaanak ka, panindigan mong iyong responsibility. Noon, ang galing-galing mong manira sa ating Pangulo, ngayon nababahag ka. Ay, naku. Ay, sa GMA naman, dapat straightforward na. Ay, maintindihan naman namin yan eh. Ang bawat tao naman nagkakasala, pero mas hinahangaan namin ang taong tumatanggap ng kanyang kasalanan at hinaharap ng buo ang katotohanan. Kasi yung tinatago nyo, nananahimik kayo, lalo na ikaw, Arnold Clavio, ang tahitahimik mo. Kala mo kung sino ka nung araw. Kala mo kasi, habang buhay mong maitatago yung bulok na tinatago mo, yung baho. Pero kung tutusin, anak mo yan eh, kay Sara Balabagan, you must be grateful. Yakapin mo anak mo. Humingi ka ng tawad. Saka, sabihin mo na yung totoo sa publiko, total naman laburgar na eh. Diba, masahangaan ka pa namin. Kung ganun ka katapang sa paninira sa ating Pangulo, ngayon ka na, ganun ka kaduwag. Para harapin yung katotohanan, yung pananagutan mo. Saka wala ka naman ng malaki na kasi yung anak mo, saka happily married na si Sara. You don't have to worry about na sustento or whatever. Siguro napalaki na niyang mag-isa, ng maayos, yung anak mo. Alam ko na siguro natatakot ka sa asawa mo. Tsak marami nang nangyayari between nyo. Kasi sumambulat yung iyong kabahu-bahuan na tinatago sa iyong kaloob-looban. Kung anong sama ng bunganga mo sa pagkritisay sa ating Pangulo, yun nga ang sama ng kalooban mo. Tapos nadagdagan pa ng iyong kaduwagan. Duwag ka pala, Arnold. Buti nga, pinatulan ka pa ni Sara yung pagmumukha mo na yan. Si Sara, ang bata-bata, she was only, I think, 17 ang nabuntis mo. Minor de edad. Sana naman, wag sabihin ni Sara na pinersa ka lang. Naku, lalo kang may pagkakalagyan ka talaga. Kung magsalita si Sara, siguro pinipigil lang niya kasi meron kayong anak eh. Siyempre, pinoprotektahan din niya yung anak mo. Mahal niya yung anak mo sa kanya. Kaya hindi na lang siguro nagsasalita apart from binulat-lat nga yung baho. Yung natatanging baho na ikaw pala ay bantay sa lakay. Ayan sa Pilipinong tawag dyan eh. Nakakahiya. Pero mo, pinagkatiwalaan ka. Ikaw mag-handle ng mga istorya, ng Sara Balabagan story. Tapos, sinalakay mo pala in one point of time. Ay nako Arnold. Ang galing-galing mo, yung bunganga mo, paninira sa ating Pangulo. Tapos dyan, nabahag yung buntot mo. Harapin mo na, anak mo naman yun eh. Saka nangyari na yun, tahimik ng buhay ni Sara. Eh, hindi ka ba naman gago eh. Tapos siguro nga, binantaan mo si Sara na may mangyayari sa kanya kung ilalabas niya yung katotohanan.
Ayan ba, salita ng isang matinong tao? Pwes ngayon sira na yung iyong pangalan sa publiko. Tapos pa-selfie-selfie ka ba dyan? Hindi nakakatulong yun, lalong nakakabwisit. Lalong naaasar ang taong bayan sa'yo, pa-selfie-selfie mo, wala kang sinasabi. Kahit isa, naniniwala kami kay Sarah. Ilabas mo ngayon ang iyong tapang. Diba? Kung alam na sinasabi mo sa ating Pangulo, lumabas ka. Lumabas ka sa lungga mo. Kano mo kung sino kang napakabugok nyo. One time, ko yung mga bugok, yung mga naninira, yung mga salita sa ating Pangulo na hindi ka aya-aya. Isa ka rin dun na talak ka ng talak Kayo nila Mike Enriquez. One time, ilalabas ko rito sa aking vlog yan. Iisa-isahin ko kayo. Arnold? Hanggang kailan ka ba mananahimik? Kasi hindi ka namin patatahimikin hanggang nananahimik ka. Lalong lalaganap yung baho, lalong sisingaw yan hanggat hindi ka nagsasalita. Advice ko lang sa'yo, kung talagang matapang ka, harapin mo. Magsalita ka sa public, humingi ka ng sorry, lalong-lalo na sa mag-ina mo. Kay Sarah, sa anak mo, panindigan mo yung pagkalalaki mo kung lalaki ka nga. Kung meron kang yag balls. Sige mga kadides, hanggang dito na lang muna. Yung konting sinabi ni Sonsa, syempre nabasa ko na sa inyo, sa mga komento ko kay Arnold Clavio na nabahagang buntot, patahitahimik. If you like this video, please don't forget to like, share, and comments. At kung di pa po kayo nag-subscribe, pindot na sa subscribe button upang maging updated po kayo sa aking mga latest video. Maraming pong salamat.